Hello mga kanoypi, isa na namang magandang araw para sa ating talakayan sa umagang ito. Ngayon ay lalabas kami ng pamilya, kasama ng aking pamilya. Kami ay pupunta sa isang Asian market. Actually, ito ay isang Filipino supermarket. So, sasama namin kayo sa biyaheng ito. At habang nagbabiyahe tayo ay pag-uusapan natin kung paano napadpad ang isang Noipi dito sa New Zealand. Babahagi ko sa inyo ang aking mga karanasan galing sa Pilipinas hanggang sa ako'y makarating dito sa New Zealand. So, mga kanoipi, ako ay nag-uumpisa sa isang kumpanya sa Pilipinas na tinatawag na Limcaco. Sila ay gumagawa din ng mga signages at majority sa aking mga ginagawa doon ay ang pag-i-sticker o isang installer. So, doon ay nagtagal ako ng mahigit 9 na taon sa kumpanya na yon. At napag-isip-isip ko na pumunta dito kasi makita na nararamdaman ko yung pagkakapos, mahirap magtagalog. Nararamdaman ko yung kakapusan ng budget, lalo na at may dalawa akong mga anak. At hindi ko sila mapag-aral kung manatili ako sa Pilipinas. Dahil lingid sa inyong kaalaman, ang aking mga anak ay hindi marunong magsalita ng Tagalog. English lang. Kumbaga, nung umpisa silang matuto magsalita ay pareho silang English na magsalita. So, yun ay nagiging problema paano sila ipasok sa eskwelahan sapagkat hindi sila makakaintindi ng Tagalog kung papasok sila sa school. So naisip namin para makapag-aral ang mga bata ay kailangang ipasok sila sa isang private school. Ngayon, hindi namin afford yung budget, kumbaga, pambayad sa school kasi private is too expensive. A private school is very expensive in the Philippines. So, kailangan namin maghanap ng pagkakakitaan o magandang trabaho, magandang oportunidad, magandang sahod. Kaya naisip ko mga ibang bansa. Actually, unang pumasok sa isip ko ay pumunta sa Qatar, pumunta ng Dubai. Pero nung may nag-offer na sa akin doon, masyadong mababa yung offer. Hindi ako satisfied sa offer nila kasi mawalay ako sa pamilya ko tapos ang offer sa akin ay 28,000 Philippine piso lang. So napakababa yon para sa isang pamilyadong kagaya ko. So nag-apply ako online. Tapos may isang company na gusto akong ma-interview, which is ang company na ito ay located in Melbourne, Australia. So, ayun. Sa maikling pagkasabi, ako ay na-interview sa company na yun. At nabigyan tayo ng chance na makausap yung staff ng company. Kaso nung nag-process na ako ng passport sa Pilipinas ay mahirap. Matagal yung approval ng passport. So hindi na ako nahintay ng employer sa time na yon. So bali iniisip ko parang wala, hindi ko siguro magagawa yung pag-abroad kasi wala declined yung application na yon sa Australia. Pero dumating itong 2017. Noong 2017, may isang email akong natanggap galing mismo sa isang employer dito sa New Zealand, which is offering me a job dito sa New Zealand bilang isang signwriter.
Tapos, hindi ko alam actually kung nasaan ang New Zealand. Kaya nanonood pa ako ng mga video sa YouTube kung nasaan ang New Zealand. Hindi ko kilala ang bansang New Zealand. Kaya sinearch ko kung ano yung New Zealand, anong meron sa New Zealand, ano ang maganda sa New Zealand. Nakita ko na maganda naman yung mga opportunity dito sa New Zealand. So, nag-okay ako sa offer. So, sa time na yon may offer ako na 160,000. Tapos, nung pagdating ko, umangat pa yung sahod ko, umabot pa ng 180,000. Yun. Pero, actually, sa totoo lang, hindi madali yung pagpunta ko dito. Hindi yung porke may employer na ako ay ando na agad, go na agad, makukuha na agad ako ng employer. Kasi kailangan ko pang maipakita yung credentials bilang marunong kang mag-drive, marunong kang magmaneho. Kasi dito sa New Zealand, ikaw mismo magdadrive ng sasakyan kung may biyahe ka, kung may install ka sa labas, may site installation na gagawin, ikaw mismo ang magmamaneho ng sasakyan. So, ginawa ko para magkaroon ako ng license sa New Zealand, sa Philippines. Nag-aaral pa ako doon ng driving school. Oo, nag-aaral ako ng driving school sa Pilipinas. Isang linggo yon, isang linggong pag-aaral yon. At gumastos ako ng 2,500 sa driving school. Awa ng Diyos, ang pag-aaral na yon ay pumasa naman ako sa license, nagkaroon ako ng license, driving license. So nakapag-drive ako hanggang sa, ayun, pinaghandaan ko na yung mga contributions kasi hinahanapan, daming hahanapin. Hinahanapan ako ng SSS, hinahanapan ako ng Pag-ibig, PhilHealth, mga membership na ganon-ganon sa Pilipinas doon sa agency na na nag-assist sa akin para makarating dito sa New Zealand. So sa time na yon, kinumpleto ko lahat yon, lahat-lahat hanggang sa nabuo ko yon at ayun na nga, nag-okay na yung aking employer. Tapos na-interview din ako ng Immigration New Zealand. Nakausap ko mismo yung isang immigration officer. Kakausapin ka talaga, yung titimbangin yung willingness mo na magtrabaho sa New Zealand, kung ano yung skill mo. Titingnan talaga nila yon kung qualified ka. Hindi siya basta i-hire ka lang kasi may offer sa iyo ang isang company, hindi ganun. Kailangan makita din nila yung competitiveness ng isang individual. So, ito, papakita ko sa inyo yung aking tinatrabahoan na company, madadaanan namin. Ayan, yung building na yan. Pakita mo yung building. Yung dilaw na building, para save more, dyan ako nagtatrabaho sa company na yan. So, ayun, nung nag-usap na kami ng immigration officer, okay naman, mabait din yung nakausap ko. Ano lang, 8 days lang yata, 8 days. Nagkaroon ako ng visa, na-approve yung visa ko. So, nung na-approve yung visa ko, nag-resign na ako. Actually, nagparamdam na ako sa company na magre-resign. Tapos, binigyan ako ng 15 days. Pero hindi na yata natapos. Parang hindi ko na natapos yung 15 days na manatili sa company kasi may flight na ako eh. Wala na, hindi ko na magagawa yun. So, iniwan ko na lang yung company. Actually, yung huling bayad ko sa company, hindi na ako ang kumuha, pinakuha ko na lang kay Mrs. So, ayun, nakarating ako dito sa New Zealand sa paraan na yun. Pero dito, titimbangin talaga yung experience mo, yung work experience mo, titingnan kung gaano ka katagal sa trabaho. May minimum naman na at least 3 years nung time na yon nung nag-apply ako dito. 3 years yon. Hindi ko lang alam ngayon kung ilang taon ang required experience para makapasok ka dito sa New Zealand. Tapos
nung nakapasok doon sa isang company na napasukan ko, hindi ko na tinapos din na kontrata ko doon, lumipat din ako. Naghanap din ako ng ng mas mataas na sahod at saka yung talagang stable na trabaho kasi doon sa company na pinapasukan ko hindi siya ganoon hindi siya ganoon kalaki, maliit lang yung company. Pero okay din yung sahod compare sa sahod mo sa Pilipinas. Siguro times 12 yung sahod ko sa Pilipinas. So, sa ngayon siguro mga times 14, parang ganun. Times 14 kung magkano yung sinasahod sa Pilipinas sa minimum. Kasi dito hindi na minimum yung sinasahod ko dito sa New Zealand, awa ng Diyos. At saka nag-upskill ako dito, kumbaga nag nagkaroon ako ng mga licenses. May license ako magmaneho ng forklift. May license din ako magmaneho ng boom lift, scissor lift, cherry pickers. Yun, nagkakaroon ako ng license ng mga yan. Maganda talaga kung meron kang ganon. Kasi, yun, magandang opportunity din. Pero sa ngayon, nagtatrabaho pa rin ako sa isang company, pero napag-isip-isip ko rin na mas maganda talaga yung sarili mo yung pinagkakakitaan mo ba, yung negosyo, ikaw yung boss. Kasi mas mahaba yung pahinga. Actually, maganda na yung makapagtrabaho ka lang dito sa New Zealand, ang ganda. Kasi 2 araw talaga yung yung pahinga, 2 araw yung day off. I really have an army of birds just trying to enter that car. Yeah, you noticed that too. Sorry? I saw an army of birds there's what? 30 of them? And outside the right side of a car? So you see something? Yeah. Okay. So ayan, nandyan yung mga anak ko sa likod ng sasakyan. Tahimik lang sila kasi gumagawa ako ng video. Ito nga pala yung pinupuntahan namin na supermarket, Pino Plus. Ayan. May malaking flag ng bansa natin, Literal. The Filipino Store, Pino Plus. So andito na kami, nakarating na kami, magpa-parking lang ako. So mga kanwepe, may smiling ako dito na katabi. Nakauwi na kami galing sa aming biyahe sa labas, na mamalingki kami. Bumili lang ako ng mga ingredients kasi nagluluto ako ng anong niluto ko? Palabok. So, ayun. Nagluto muna ako pag-uwi ko dito kasi gutom na ako. Tapos, kumain muna kami. Actually, may nakalimutan na kong ilagay sa palabok. Hindi ko nalagyan ng karne. Bumili ng karne kaso nakalagay lang sa refrigerator, hindi na ilabas. Pero okay naman, masarap pa rin naman yung yung palabok. Kinain. Parang kulang sa Parang may kulang na lasa. Hinihintay nga kita na mapansin mo kung ano yung kulang. Sabi ko, mapapansin kaya niya yung kulang. Kulay pa lang. So, ayun. Okay naman. Maganda naman yung resulta. Gusto naman ng mga bata. Mahalaga, gusto nila yung kinakain nila kasi mahirap pa kainin. Mahirap pa kainin yung mga yan. So, ipagpatuloy natin yung ating talakayan tungkol sa pagpunta ko dito sa New Zealand. Actually, nagpapasalamat ako na nakarating ako dito kasi nabigyan ko ng magandang, hindi ko masabing magandang buhay namin kasi hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin naman kami pareho. Pero at least ma-feel natin na may tawag
Yung... Hindi ko maisip. Ma-feel natin ba na may may nagbago sa buhay natin? Kasi ayun, tig-isa tayo. Bali nung nasa Pilipinas pa yung mga bata na pag-aaral din namin sila sa private school. Kasi yun nga ang pangarap namin na mapaaral sila sa private school kasi hindi sila makaintindi ng Tagalog. Paano yun? Papasok sila sa public, hindi nga sila doon. So, napaaral namin sila sa isang private school sa Marikina. Ano yun? Prep Ed yun, di ba? Yung pangalan. Tapos, ay okay lang yun. Wala naman na sila doon eh. Hindi na kailangan kasi wala na sila doon. So, okay lang. Anyway, maganda yung school, yung Prep Ed kung saan sila nanggaling. Proud kami sa mga teachers, sa staff, napaka-humble, napakaganda nilang magdala ng mga bata. Andun yung tiwala. Mahal nga lang. Gano yung mo? Pero at least kinaya naman. Almost a month, ang binabayaran niya sa 4K. So, times 2, every month, reaching 50K a month. So, 50K a year. A year. So, times 2, 100. Iba pa yung sa mga programs, iba pa yung once a year meron silang malaking performance na ginagawa sa malalaking auditorium na ginaganap sa Ateneo. Pero ano laman yun? Kindergarten lang sila doon, di ba? Yeah. Si Kiko, naranasan niya mag-nursery. Kinder and prep. Si Kuya, naranasan niya mag-prep and kinder. So after nun, nalipat sila sa FEU. FEU, di ba? So Far Eastern. So nalipat sila sa FEU kasi nag-graduate na sila doon sa school na yon. Yun. Yun yung ang maganda. Hindi siya pinakamahal na grade school, pero yun yung afford na abot namin next to Prep Ed. And yun yung school na pinakamalapit sa amin. Then, yun ang pinipili ko talaga. First and foremost, malapit sa bahay. Ayun. So far, okay pa rin. Okay pa rin ang performance nila sa FAU. So, maganda yung program. Na-appreciate namin yun. Hanggang sa nag-process na talaga ako ng resident visa para kunin na sila. So nag-process ako ng resident visa dito sa New Zealand. At hanggang na-approve yun, kinuha ko sila. Actually, hindi ko sila kinuha. Sila ang pumunta. Pumunta sila dito. Tapos, 2023, March 2023. So, bali, 3 years na sila dito sa New Zealand. So, after dito kasi, pag once na resident ka dito, 2 years lang yon yung validity ng visa. So, after ng 2 years, nag-apply na kami ng permanent resident. So, ngayon, bali, permanent resident na kami dito. So, ayun. So, after nito, hihintay na lang kami na mag-2028 kasi 3 years naman ang hihintayin mula na ma-approve yung permanent resident visa. 3 years ang hihintayin para ma-apply mo yung citizenship dito sa New Zealand. So, ayun nga, maganda naman yung kinalabasan. Nakapag-aral sila sa magandang eskwelahan. Actually, nasa public school lang sila dito. Pero parang private na yung dating. Pero yung ambience, yung way ng teaching, na siya, maganda talaga yung education dito sa New Zealand. Masasabi namin na free na sila sa eskwelahan, wala silang nagbabayad kami sa school, bali donation lang. At saka yung mga materials na gagamitin nila. School materials and
uniform, kagaya at saka bibili din ng laptop bawat isa kasi laptop ang ginagamit nila dito sa ano. So, yun. Pero hindi kami satisfied sa ganitong buhay na magtatrabaho, na lagi na lang magtatrabaho kasi yun na nga, hindi naman tayo pabata. Papunta tayo doon sa tatanda, which is ngayon matanda na ako. Yung pagtanda namin, ano yan, kumbaga pinaghahandaan namin na yung mga bata hindi sila hirap sa kanilang paglaki. Kaya sinisikap namin na magtayo ng negosyo para pag na-open itong negosyo at pinalan, hindi na rin kami kailangan magtrabaho kasi may sariling negosyo. Kumbaga, ito, i-open lang muna namin. Yung video ko sa pangalawa kong video, latest ko na video, kung sa mga baguhan lang dito sa channel na ito, andon yung video kung ano yung ibubuksan namin na negosyo dito sa New Zealand. At lahat-lahat andon na yung details. So ayun. Yun ang pinaka-target namin dito na ma-open yung business. At pag na-open na siya, balak din namin magtayo ng store. So magtayo kami ng isang space na may space talaga, magbubukas ng parang branch niya. Tapos i-operate pa rin namin yung food truck, yung food trailer. Tuloy pa rin yung Siguro mag-hire na lang kami ng staff. Maghahanap kami ng staff na pwedeng na gumawa ng mga gawain. At si Mrs. isa siyang barista. Magaling na barista na adik sa kape. So, Kaya nga naging barista kasi mahilig sa kape. Siya ang bahala magturo sa makukuha namin na staff. Kung marunong na yung staff, edi much better kasi hindi natuturuan. Ayun. Sa planning naman, ako na bahala doon. Yung kung ano man yung gagawin sa business. Ako na bahala doon. Tsaka yung mga pagluto-luto din sa store. Kaya ko rin gagawin. Pero sa ngayon kasi, magtatrabaho pa ako kasi sinisigurado din namin na may pira talaga. Kaya mahirap yun. Mag-resign ako tapos mag-resign din siya. Tapos mag-focus lang kami doon sa business. Pag hindi gagana yung business, mahirapan din kami. Anyway, madali lang makahanap ng trabaho dito kasi maraming offer. Pero yung amo ko kasi ngayon, yung company na pinapasukan ko, mahirap akong umalis kasi napakabait sa akin yung amo ko. Napakabait ng amo ko sa akin, sa totoo lang. Halos para akong anak ng amo ko eh. So anytime, ito may sarili akong sasakyan pero anytime na kailangan kong gumamit ng mas malaking sasakyan, pwede kong kukunin anytime. Kukunin sa opisina. May yung binibigyan ka ng sariling access, sariling susi, sariling passcodes para makapasok sa building. Napakaliking bagay yun. Anytime, pwede kang pumasok. Actually, pumupunta lang ako doon, tapos lalabas lang din. Yung ganun, may mga kukunin lang na bagay na kailangan mong gamitin. Wala pakialam mga amo ko dyan. Basta ang mahalaga, sasabihin mo sa kanya kung ano yung gagawin doon, anong ginagawa. Yun. Saka, syempre, may maraming CCTV, hindi ka pwede magsinungaling kasi makikita ka rin din naman yan. Ayun. So, may share ko lang kung meron sa inyo na nagbabalak din na makapunta ng New Zealand, i-share ko rin sa inyo kasi mahirap din na i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga bagay na ginawa ko. Tapos, puro lang maganda yung sinishare ko sa inyo. Gusto ko rin i-share sa inyo yung
hindi maganda na mga pangyayari. Yun. So, in the meantime, ang New Zealand ay nakaranas ng recession. So, recession means ah mahina yung ah, economy ng New Zealand. So, mahirap din maghanap sa ngayon ng trabaho dito sa New Zealand, lalo pagka yung mga first timer na pumunta ng New Zealand. Sa ngayon mahirap. Swerte lang kung ano ka dito, citizen ka dito or resident ka dito kasi yun talaga ang priority na i-hire ng ng mga companies dito. Oh. At saka kung meron kayong mga questions, Tsaka sa ngayon, citizens first. citizens first ang rule. Any questions, pwede kayong mag-comment kasi mas madaling sagutin yung mga tanong kaysa sa sasabihin Oo, ko. Kasi para may direction yung Uh, pagsagot ng mga tanong. kasi anytime pwede niyo naman i-comment kung may mga tanong kayo at saka hindi porke may crisis ngayon kasi lahat namang bansa may crisis eh. Hindi porke may crisis ay mahirap na mahirap talaga dito. Hindi ganoon. In the meantime lang 'yan. Pero babalik at babalik 'yan. Actually nakikita ko sa TradeMe at saka sa sick.co.nz. Dumadami na rin yung hiring nila kasi napapansin ko dati bumababa na ng parang 8,000 lang yung hiring ganun. Pero ngayon umaabot na ng 11,000 plus, 12,000 which is nung pumunta ako ng New Zealand, yun ang number ng hiring dito. Ibig sabihin bumalik yung tawag nito yung sigla ng economy ng bansang ito. So, siguro, nasabi ko na sa inyong lahat kung ano yung kailangan kong sabihin o kung meron man akong hindi pa nasabi sa nabanggit ko, pwede kayong mag-comment. I-comment nyo lang yung mga tanong at babasahin ko lahat yan, sasagutin ko isa-isa. Actually, bago lang itong channel, wala pa masyado nagtatanong. Kaya magtanong na kayo. Magtanong na kayo. Ito nga pala si Mrs. Si Lay. Lay ang kanya nickname. Ako, Bisaya, siya Tagalog. Kaya pag nag-Bisaya ako, di niyo ako maintindihan. Kaya, Tagalog ako. Yan. Actually, hindi sila magkaintindihan ng aking mama. Mga magulang ko, hindi sila magkaintindihan. Kasi, Kailangan ko yata yung gadget na Bisaya talaga ang mga magulang ko. para maintindihan ko sila. So, hanggang dito na lang muna mga kanuepe. Kami ay bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat kung saan man kayong panig ng mundo naroroon. At magpapaalam muna kami sa inyo at hanggang sa susunod na video. Huwag niyong kalimutan sa susunod na video, ipapakita naman namin kung ano ang mga ginagawa namin sa labas. Kasi marami kaming gala na ginagawa. So, ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin para makita nyo kung ano talaga ang meron dito sa New Zealand.